Sa bawat paglalakad, may kwento. Sa bawat yapak, may kasaysayan. Ako nga pala si Ken, at ngayon, sasamahan niyo ako sa isang paglalakbay patungo sa pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas, ang Mount Apo. Pero bago ang lahat, alam niyo ba? Ang Mount Apo ay may taas na 2,954 na metro mula sa dagat. Kilala ito bilang Apo Sandaw ng mga katutubong tribo tulad ng Bagubo, Manubo at mga Lumad. Para sa kanila, ang bundok na ito ay sagrado, tahanan ng mga espiritu at pinaniniwalaang dambuhalang Diyos ng apoy at kalikasan. Kaya bago kami umakyat, nagdasal muna kami at nagbigay galang sa bundok. Iba ang respeto na kailangang dalhin dito. Hindi lang basta-basta adventure, kundi isang paglalakbay na may kasamang paggalang sa kalikasan at kultura. Habang papalalim kami sa kagubatan, mas lumalabas ang natural na ganda ng Mount Apo. May mga natural na mga bukal at endemic species na dito lang makikita, katulad ng Philippine macaque na dito rin matatagpuan. Dumaan kami sa mga ilog, sa mga ugat ng puno na mistulang mga kamay ng kalikasan, humahawak sa amin. Sa bawat sulok ng gubat, may buhay na di mo agad napapansin. Mga ibon, mga hayop, mga nilalang ng kagubatan. Para sa dagdag kaalaman ng lahat, isa rin ito sa mga unang protektadong national parks sa bansa. Idiniklara pa noong 1936 ng dating Pangulong Manuel Quezon. Kaya habang naglalakad kami, hindi lang pagod ang nararamdaman, kundi respeto sa lugar na napakaraming kwento at kasaysayan. Sa aming paglalakbay sa unang araw ay mahigit 5 hanggang 6 na oras ang aming nilakbay para makarating sa Camp Gudi-Gudi. Dito muna kami maglalatag ng matutulugan upang makapagpahinga, nang sa gayon mas may lakas kaming sumabak sa pag-akyat patungong summit. Gani harap. Giruhan Kapoy gyud ma'am. Sa gabi na may tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga kuliglig at malamig na hangin ang maririnig. Dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat isa na magmuni-muni tungkol sa buhay, sa sarili, at sa mundong minsan ay nalilimutan nating pahalagahan. Nang sumapit ang alauna ng umaga, ay dali-dali kaming bumangon upang maglakad papuntang summit. Hindi pa man umabot ng kalahating oras, pero naabot na namin
ang entrance ng boulders. Entrance na doon. Wow. Ito na yung entrance ng boulders. At sa aming patuloy na pag-akyat sa boulders ay unti-unti naming nasilayan ang mga syudad na nakapalibot sa bundok. Sa pagkakataon ring ito, hindi lang lamig ang aming nararamdaman, kundi pati ang kakaibang amoy na galing mismo sa ilalim ng bundok na kung saan ito ay lumalabas sa tinatawag na sulfuric vent o sulfur vent. Mahigit 1.5 oras ng aming paglalakbay ay naabot rin namin ang kalagitnaan ng boulders. Sa wakas, naabot na natin ang boulders. Time check, it's 2:34 in the morning. Davao, Santa Cruz, Kani. Ilan lamang yan sa mga syudad na makikita natin sa taas. At sa wakas, sa pagkakataong ito, narating namin ang White Sand area. Habang kami ay naghihintay sa aming mga kasama, Mamitas tagberries. ay namitas muna kami ng wild berries na matatagpuan dito sa White Sand area ng Mount Apo. First time kumain ng wild berries. Tawagan isa. Wild berries. Wild berries dito sa ano, White Sand, no? Yes, sir. White sand. Nakukuha dito sa White Sand sa Mount Apo. Try natin. Tabi siya. Habang kami ay palapit sa tuktok, palakas ng palakas ang hangin. Dumidilim ang paligid. Pero sa bawat pagod, may kasamang pangako na sa dulo ng lahat ng ito, may ganda ang naghihintay. Ang bawat ridge ng bundok, may kwento, may alamat, may kasaysayang itinatago ng mga ulap at bato. Hinihintay ang mga tulad natin na makinig at magpapahalaga. Sa itaas, hindi mo na hinahanap ang cellphone signal. Hindi mo na iniisip ang deadline. Ang mahalaga lang, huminga, tumingin sa paligid, at damhin ang kalayaan. Ito ang sandali hindi mo mabibili, hindi mo mapapalitan. Mga minutong ang tanging saksi, ikaw, ang bundok, at ang langit. Sabi nga ng iba, ang tagumpay mas matamis kapag pinaghirapan, mas maganda kapag pinagsaluhan, at mas makahulugan kapag inaalay mo sa mga nagmamahal at sa mailikha. At ito na ang tuktok ng Mount Apo. Sa taas ng langit, tanaw ang mga ulap na parang dumadaloy sa ilalim ng iyong mga paa. Dito, mapapaisip ka gaano kaliit ang tao at gaano kalawak ang mundong nilikha para sa atin. Grabe guys, walang clearing. Sobrang lamig. Malapit na kami sa Digos Peak. Digos Peak guys. Thank you. Ang bawat paglalakbay may wakas, pero ang bawat alaala mananatili hanggang sa susunod na akyat, susunod na adventure,
susunod na kwento. Kaya mga ka-adventure, kung gusto nyo maranasan ang ganitong klaseng biyahe, siguraduhin nilang na handa ang katawan, ang respeto sa kalikasan at paggalang sa kasaysayan ng lugar. Ako si Ken. Maraming salamat sa inyong pagsama. Tandaan, ang tunay na adventure hindi lang sinusukat sa layo o taas, kundi sa lalim ng ating pagdamdam at pag-unaw.